Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang sentro ng aming buhay. Hallelujah. We bless your name. Sa aming bansang Pilipinas, tinataas po namin ang iyong pangalan. Lord, sa Pilipinas, ikaw lang ang Diyos. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang tagapagligtas. Ang kalooban niyo po ang masusunod, hindi ang kalooban ng tao. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Kapatid, ang bandirang ito ay mahal na mahal ng ating Panginoon. Sa Pilipinas, si Kristo ang Diyos. Sa buong Pilipinas, ang kanyang kalooban ang masusunod, hindi ang kalooban ng tao. Ipanalangin po natin ang ating bansang Pilipinas, kapatid. Ang mga pangyayari ngayon, alarming, nakakalungkot. Pero mga kapatid, ang Panginoong Hesus pa rin ang Kristo at tagapagligtas ng bansang Pilipinas. Mahal na mahal ng Panginoon ang banderang ito. Dahil may plano po ang Panginoon sa bansang ito. At ang kanyang plano, ang bansang ito ay patuloy na magiging asin at ilaw, hindi lang sa buong Asya, kundi sa buong mundo. Kaya sa umagang ito, please join with me in praying and declaring blessings to our blessed, beloved country, the Philippines. Sabi po ng Panginoon, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face, papakinggan, pagalingin ng ayusin at pagalingin ng Panginoon ang Pilipinas. Alam ba ninyo, kapatid, pinapakinggan ng Panginoon hindi ang plataforma ng ating mga political leaders. Ang pinapakinggan ng Panginoon ang prayers ng kanyang mga anak. Ang pag-asa ng Pilipinas, kapatid, wala sa kamay ng ating mga political leaders. We love them, we respect them. Pero ang kinabukasan ng Pilipinas ay nasa kamay ng Panginoon. At pinapakinggan ng Panginoon ang prayers ng kanyang mga anak. Ikaw po, anak ng Diyos. At sa umagang ito, papakinggan ng Panginoon ang iyong iyak, ang iyong dalangin para po sa bandirang ito. Extend po natin ang ating mga kamay. Lahat po, ang ating mga kamay, extend natin sa banderang ito. And please agree with me as we pray for our dear Philippines. Lord God in heaven, kami po ay lumalapit sa inyong harapan ngayon, nagpapakumbaba sa aming mga puso at mga sarili. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran. Kami po ay nagiging pabaya sa aming responsibility bilang iyong mga anak. Patawarin niyo po, Panginoon. At Lord, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon. Makialam po kayo, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Lord, sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Once again, we declare, ikaw po ang aming Panginoon at walang iba. Ang kalooban niyo po, Panginoon, ang layunin niyo po ang masusunod. Lord, Panginoon, kami po ay umiiyak sa iyong harapan sa umagang ito. Makikialam po kayo sa mga pangyayari sa aming bansa, Panginoon. You hate corruption. You hate dishonest leaders. You hate mga taong sarili lamang ang kanilang iniisip. And we are here this morning not to judge anybody, Lord, not to judge anyone,
not to judge our leaders, but Lord, we come to you dahil ikaw lang po ang nakakalam ng lahat. Linisin niyo po ang aming bansa, Panginoon, mula sa korupsyon. Lord, mula rito sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, ang iyong kapayapaan, ang iyong holiness and righteousness, ang siyang maghahari, Panginoon. Kayo po ang masusunod sa bansang Pilipinas, Panginoon. At sa mga pangyayari ngayon, hindi na po namin maiintindihan kung sino po ang tama. Nakikita po ninyo ang aming mga leaders nagtuturuan. Panginoon, makialam po kayo. Linisin niyo po ang aming bansa at ikaw po ang maghari, Panginoon, sa puso ng lahat ng mga Pilipino. At sa oras na ito, Panginoon, Lord, dinadalangin namin sa inyo lahat ng aming mga government officials, administrasyon man or opposition. Sila po ang aming mga leaders. Lord, we bring them to you, Panginoon. Hindi namin kayang baguhin ang kanilang mga buhay, but sa inyo walang imposible. Lord, baguhin niyo po ang puso at buhay ng aming presidente. Baguhin niyo po ang puso at buhay ng aming vice-presidente. Baguhin niyo po at bigyan niyo ng bagong puso, Panginoon, ang aming 24 senators, Panginoon. Hindi ang mga self-centered, mga motive na hindi kaaya-aya ang masusunod, kung hindi ang iyong kalooban, Panginoon. Ang aming mga congressmen, ang aming mga justices, Panginoon, ang aming mga huwes, mga pulis, mga sundalo, pagpalain niyo po sila, Lord. Bigyan niyo po sila ng puso na may takot sa iyo, Panginoon. Maglilingkod sa sambayan ng Pilipino na may tunay na hangarin, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Once again, Lord, kami po bilang iyong mga anak, Lord, kayo po ang maghari sa aming bansang Pilipinas. At salamat, Panginoon, itong kasalukuyang mga pangyayari, hindi namin naiintindihan. Ngunit, Lord, walang imposible sa iyo. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Lord, we pray for the unity of the body of Christ, regardless of our denominations, affiliations. Lord, we are one body, one family. We pray for the unity in the mighty name of Jesus. Lord God, salamat po, Panginoon. Maging kami dito sa IFL, ICD My Church, kami po ay magkakaisa at magiging asin at ilaw sa aming bansa, Panginoon. Lord, once again, we dedicate to you the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen at amen. Hallelujah. The prayer of the righteous man is powerful and effective. Kayo po ba ay naniniwala doon? Ang prayer ng mga taong matuwid ay mabisa at makapangyarihan. Lahat po ng tumanggap kay Kristo, kayong lahat na nandito sa loob, maging nasa online, if Christ is in your heart, you are righteous. At yung prayer mo ngayon ay pinapakinggan at sinasagot ng Panginoon. Amen. Huwag po nating sumpain ang Pilipinas. Tayo po ay mga Pilipino. Bless the Philippines. Amen. Maging sa mga personal prayer life ninyo, mag-declare po kayo ng blessings para po sa ating bansang Pilipinas. Declare blessings sa ating mga leaders, administrasyon man or opposition. Na sa nawa po sila ay magkakaroon ng puso na may tunay na maglilingkod sa Panginoon. Amen. Yan po ang tunay na mga Kristiyano. Pumapanig sa tunay na katotohanan. Pwede na po tayo makaupo. Maraming salamat, worship team. Maraming salamat din, media team. Hallelujah.
Salamat sa Panginoon. At tayo ngayon ay muling nagkakasama. Amen? Pwede mo bang ngitian mo yung kapatid mo ngayon sa kanan at sa kaliwa, maging sa likod, sa harapan? Salamat at nagkita pa po tayo. Amen? Walang nauuna sa atin. Amen? Sa gitna po ng mainit na panahon, mas mainit pa rin ang presensya ng Panginoon. Salamat po sa Diyos dahil sa umagang ito, pinipili po ninyo na kayo ay naririto sa bahay ng Panginoon para kasama ang iyong mga kapatid kay Kristo, sinasamba at pinupuri natin ang Panginoon. Amen? Ano man po yung mga naranasan natin sa nakaraang mga linggo, mga araw, yan po ay bahagi ng mga pagsubok upang tayo po ay magiging matibay sa ating mga pananampalataya. Amen? Kaya wag po tayong titigil. Hallelujah! Jesus is coming very, very soon. Napakalapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya wag po nating aksayahin ang ating panahon na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Let us pray for the message this morning po. I pray na tayo po muli ay ma-reminded sa utos ng Panginoon sa atin bilang mga anak ng Diyos. Hallelujah, Lord. Kami po ay lumalapit sa iyo sa umagang ito. Buksan po ninyo ang aming mga puso at isipan upang kami po ay hindi lamang mga hearers or mga listeners of your word, but doers. Lord, ayaw po naming magaya katulad kay Satanas. He knows your word, pero walang transformation dahil walang application. Kaya Lord, sa umagang ito, tulungan niyo po kami na mai-apply namin ang iyong banal na salita sa aming pang-araw-araw na pamumuhay bilang iyong mga niligtas na anak. Buksan ninyo ang aming mga puso at isipan sa umagang ito para po maunawaan namin ang iyong salita in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Tayo po bilang mga anak ng Diyos, niligtas, hindi lang po para makaiwas sa apoy ng impyerno. Ngunit, ang purpose po ng Panginoon, upang habang tayo po ay nandito pa po sa lupa, magiging ambasador. At alam niyo ang trabaho ng ambasador, siya po ang nagdadala ng magandang mensahe para sa Panginoon. Kaya tayo po, I just want to remind each and every one of us this morning, kapatid, sa napakahalagang utos ng Panginoon sa atin na hanggang ngayon, ilan lang po ang sumusunod sa utos na ito. Pag-aralan po natin. Alam na po natin ang inutos ng Panginoon sa atin. Amen. Number 1, niligtas po tayo ng Panginoon upang magiging mensahero ng kanyang kaharian. Inutusan po tayo ng Panginoon. Bawat isa sa atin, please, be reminded na niligtas, binago tayo ng Panginoon, hindi lang po upang mag-enjoy sa blessings na kanyang pinagkakatiwala sa atin, kundi higit sa lahat upang sumunod sa kanyang utos. At ano po ang utos na ito? Humayo tayo at ibahagi natin ang kanyang magandang balita, kapatid. Simula nung ikaw ay nagiging anak ng Diyos, or simula nung ikaw ay nandito sa iglesyang ito, sinunod mo na ba ang utos na ito? Ginawa mo na ba ang utos na ito? Ayaw ng Panginoon ng mga anak na hindi masunurin. Alam niyo ang sabi ni Jesus, kung talagang mahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking utos.
Napakadali lang po. Bigkasin sa ating mga bibig, mahal kita, Panginoon. Napakadali lang po kantahin, mahal na mahal kita, Panginoon. Ngunit, paano mo pinapatunayan na talagang mahal mo ang Panginoon? Ano sabi po sa kanyang salita? Kung talagang mahal mo ako, susundin mo ang aking utos. Mga anak, kung talagang mahal mo ang iyong mga magulang, sinusunod ninyo ang utos ng inyong mga magulang. At kung talagang mahal natin si Kristo, sinusunod natin ang kanyang pinapagawa sa atin, ang pagbabahagi ng kanyang salita. Ako po ay nagagalak. Marami tayong mga activities. But the Lord made me realize, mga activities na ito po, sorry to say, pero parang artificial lamang. Alam niyo, maganda po yon, walang mali. Maganda po yon, mabuti po yon. Swimming dito, swimming doon. Punta tayo sa ibang, punta tayo rito, punta tayo roon. Walang problema doon. Gumagastos tayo ng pera sa church man o sa personal. Para lang po sa mga bagay na ito. Fellowship dito, fellowship doon. Walang masama po doon, mga kapatid. Maganda po yon. Pero yung mga ginagawa po ba natin sa ating church, nagre-resulta ng kaluluwa? Yung mga ginagawa po ba nating mga outreaches, dumadayo tayo sa iba't ibang lugar, pumupunta tayo sa kahit anong resort, at the end po, may kaluluwa po bang naligtas at nasabihan natin ng magandang balita? Kasi kung wala, hindi pa rin natin sinusunod ang utos ng Panginoon. Kahit gaano man kaganda yung video na pinapanood natin minsan dito. Kahit gaano kasaya yung mga video yung pinapanood natin dito. Ngunit kung wala pa rin tayong kaluluwa, walang taong nasabihan natin ng magandang balita. Artificial lang po iyon. At yan po, hindi po yan ang utos ng Panginoon sa atin. Ang utos ng Panginoon sa atin, bawat isa, kapatid. Lumabas tayo sa ating bahay, lumabas tayo sa ating comfort zone upang ibahagi ang magandang balita. Yan po ang ginagawa ng mga unang disciples. Dahil nakikita nila ang kahalagahan nito. The gospel is the only way for a man to be saved. Walang iba. At alam natin, binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan upang ibahagi ang kanyang salita. Ngunit hanggang ngayon, ano po ba ang mga ginagawa natin? Nakontento na po tayo? Sa mga fellowship, sa mga gawain natin ngayon, kasalukuyang ginagawa natin? May basa sa department po natin. Sa men, sa women, sa young people, sa children. May mga bagong mukha po ba tayo na nadadala sa Panginoon? Or ilang taon na po tayo nagkakasama, the same faces pa rin. The direction of this church. Kaya nga, nabasa ko po doon sa ating kasabihan, yung tempo natin, as a church, as an IFL, as an organization, IFL, ICDMI, souls for Jesus. Wow! Totoo po yun. Napakagandang words po yun. Kaluluwa para kay Jesus. But in reality, does it happen? Baka nandun lang po yan sa wall nakasulat, pero hindi natin ginagawa. Kaya I am here this morning to remind you again, kapatid, the Lord has saved you, hindi para maging malago ang negosyo mo. The Lord has saved you
para yung kaligtasan na natamo mo, ibabahagi mo sa iba. Kaya may kaguluhan sa bansa natin. Kasi yung mga unbelievers nagpapapansin. They need the gospel. Ang tunay na mga pagbago po sa ating bansa, sa ating mga leaders, hindi ang criticism. To tell you, bukas po, sabi po ni Senator Cayetano, magsisimula na ang impeachment hearing against our Vice President. But to tell you, may impeachment o hindi, ang Vice President, guilty man or hindi, walang mangyayaring pagbabago sa Pilipinas unless ang gospel ay nasa kanilang puso. At ang sabi ng Book of Romans, paano sila makakarinig ng gospel kung tahimik ang mga anak ng Diyos? Hindi po ba tayo concerned sa kaluluwa ng mga taong ito? Kahit man lang pag-pray. Tingnan po natin ang ginagawa ng mga unang disciples to encourage us once again na sana po ang IFL-ICDMA Church hindi tayo lilihis sa tawag ng Panginoon sa atin. We are not here just to enjoy sa iba't ibang fellowship, dito, doon, kahit saan. But at the end, walang kaluluwa na nadagdag sa kanyang kaharian. Dito po sa Acts chapter 5 verse 42 ang sabi rito, day after day in the temple courts and from house to house, they, the Christians, the apostles, never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Christ. Sa Tagalog po, at araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay upang magturo at mangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. This verse and chapters of sa Acts chapter 5 verse 42 reminds us once again, kapatid, that the most important thing here on earth is our obedience to the Lord. Obedient to His command. Ang mga unang believers, mga Christians, kapatid, grabe po yung paghihirap na kanilang naranasan. Nagtitiis, pinahirapan, pinapalo, yung iba nga pinapatay. Pero hindi sila tumitigil sa pagbabahagi ng magandang balita. Pinagtawanan at iniwan ng kanilang pamilya. Pinagtawanan ng kanilang mga kaibigan. Pero hindi sila tumitigil because the good news, ang magandang balita, ay ito lang po ang kailangan ng mga tao ngayon. Ang sabi po sa ating binabasa rito, araw-araw. Araw-araw, nagbabahagi sila ng gospel. I believe, sa panahon natin ngayon, I believe, kung kaya mong magbabahagi ng ebanghelyo everyday, that's napakaganda na po noon. Pero iba kasi yung setup natin, especially po sa ating hanap buhay ngayon. Iba po sa panahon nila. Kaya kayang-kaya po nila na magbabahagi ng gospel araw-araw, full-time. But our time, the Lord is not expecting us na everyday, but ginagawa, at least, kung saan tayo nilagay ng Panginoon, ginagawa natin ang utos ng Panginoon to share the gospel, the good news. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi lang po once a week. Amen? To be a Christian is not only every Sunday. Araw-araw po ito at maging ang pagbabahagi natin ng Word of God. Walang time, walang oras. Every opportunity na binigay ni Lord na makapagbahagi kayo ng salita ng Panginoon, susundin natin. Ito ang ginagawa ng mga disciples.
Tayo po, to be honest, nung nakaraang 2025, no? 2025, ilang araw po yun? 365 days. Ilan po? Or meron ba kayong nasabihan? Meron ba kayong nasabihan about sa ating Panginoong Hesus? Ayoko pong itaas. Huwag na ninyong itaas ang inyong mga kamay. Dahil ikaw lang po at ang Panginoon ang nakakaalam. Pero, kung lumipas at natapos ang taong 2025, wala man lang kayong nasabihan, kahit isang kaluluwa, mananagot tayo sa Panginoon, kapatid. At hindi natin sinusunod ang kanyang utos. Nasa lugar ka ngayon kung saan po kayo. Dahil may purpose si Lord. Kung kayo po ay nasa kumpanyang iyon, huwag kayong umalis hanggang hindi sinasabi ni Lord. Dahil may purpose ang Panginoon. Bakit nandyan po kayo sa office na yan? And not just to enjoy the benefits and the salary from the company that is giving to you. But higit sa lahat, kapatid, inilagay ka ng Panginoon sa kumpanyang iyon dahil sa purpose na ito, na ikaw po ay magiging mensahero ng Panginoon sa kumpanyang iyon. Pray to the Lord. Nabigyan ka ng capacity, kakayanan to obey His word. At kung ikaw po ay nagtuturo, kahit anong school, public man o private, Christian school or hindi, kapatid, hindi po yan aksidente. My purpose, Lord, and that purpose is to let your students, your co-teachers, hear the word of God. Amen. Last week po, halos araw-araw, every time pupunta po ako ng Mabuhay, sakay po ng aking maliit na Lexus Honda Wave. Gulat ang iba, mas si Pastor may Lexus na. Maraming beses po may isang tao dyan na half paralyzed. Ewan ko kung napansin ninyo yun. Palagi ko siyang nadaanan dyan. And one day the Lord told me, stop and sabihan mo siya ng magandang balita. At first, I didn't obey. Kasi nga, alam niyo kahit mga pastor, minsan gano'n eh. May katigasan ng ulo. But the Lord didn't stop telling me until I stopped my motor, nag-U-turn ako. Gusto ko na sana siyang lampasan muli. Well, nakita ko siya doon sa unahan. Ang sabi ni Lord through my heart, sabihan mo siya. Tumigil ka at sabihan mo siya about me. Gusto ko na sanang lumagpas. Actually, nalampasan ko na siya ng konti. But I cannot resist sa utos po ng Panginoon. I stop my motorcycle, U-turn. Hinihintay ko po siya doon sa lilim ng punong mangga. Sinasabihan ko po siya. I obeyed the Lord. After that, I prayed for His healing. Hindi ko na alam what's next. Pero at least I obeyed His word. Na pag sinunod ko ang Panginoon, and that's the time nagkakaroon po ako ng kapayapaan at peace, na I obeyed His command. Bawat isa po sa atin, kapatid. Bawat isa po sa atin. Hindi po aksidente na tayo po ay nandyan sa lugar na kung saan tayo. Dahil ito po ang purpose ng Panginoon. Maging yung kapitbahay mo. Ilang taon na po kayong magkakapitbahay. Bakit naging magulo po yan? Bakit ka parang sa tingin mo nagpapasaway palagi? Pag nag-video kayo, sintonado naman ang tunog. Napakalakas! Akala mo pumutok na ang Mayon Volcano. Intro pa lang. Nasira ang music. Di ba? Ganda sana ng background music. Akala mo kung ano na, silid yun.
Silly pala yun. Alam mo bakit nagpapapansin yan? Kasi hindi mo sinasabihan ng Word of God. Nagpakunwaring mayabang lang yan. Nagpakunwaring matapang. Nagpakunwaring matigas ang ulo. Pero kapatid, hinihintay ka lang yan upang sasabihan mo siya ng Word of God. Kaya mo bang panagutan sa Panginoon sa araw ng judgment o paghuhukom? Magkaharap kayo sa Panginoon kasama katabi mo yung kapitbahay mo or maging sa loob ng pamilya mo. At doon sa harapan ng Panginoon kayo ay hiniwalay. Kaya mo yon. Ikaw pupunta sa langit at siya pupunta sa impyerno. Maririnig mo yung sigaw ng mga tao doon. Kaya mo yon. Ang mga disciples po, kapatid, very concerned sila sa bawat kaluluwa. They did not serve God occasionally. Sharing Christ to the people became part of their everyday lives. Kaya kahit anong klaseng banta na kanilang hinaharap at nararanasan, hindi po sila tumitigil. Ito, kung basahin mo ang buong chapter 5, mga disciples dito pinagbawalan na ng kanilang gobyerno that time. Lalo na po yung mga high priest at mga leaders that time. Una, pinalo. Pinalo sila. And then, after sila pinalo, pinakawalan. But binibigyan ng warning, huwag na kayong magbabahagi tungkol kay Jesus dito sa lugar na ito. At hindi po biro ang bantang yun. But still, hindi po sila natitinag, hindi sila natatakot sa bantang iyon. Kaya sabi ng mga disciples, we rather obey God than men. Susundin namin ang Diyos kahit kami ay mapapahamak physically. Susunod kami sa kanyang utos. Kaya patuloy silang nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Hindi sila natatakot kahit kapalit ay buhay. Pangalawa, they preach the gospel everywhere. Binabahagi nila ang magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus everywhere, kahit saan. Kaya pumunta sila sa temple at nagkakaroon sila ng mga house to house. Not necessarily, kapatid, na sa lahat ng panahon magbabahagi tayo ng gospel ay kailangan pa nating humayo sa ibang probinsya. May mga times na kailangan nating gagawin yun dahil inutos ng Panginoon. Pumunta tayo sa ibang probinsya dahil hindi lang, ay maganda ang view doon. Hindi pala gospel ang purpose eh. Nagtutur pala kayo. Pupunta tayo sa ibang bayan dahil inutusan tayo ng Panginoon na magbabahagi ng Word of God doon. But at the same time, inutusan din tayo ng Panginoon, ibabahagi natin ang gospel kahit sa loob ng ating pamilya at sa ating mga kapitbahay. At kung hanggang ngayon, mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, ay hindi pa rin naniniwala sa mga sinasabi mo sa kanila, huwag kang sumuko, kapatid. Dahil ang salita ng Panginoon ay hindi nasasayang. Sa ngayon, hindi mo pa nakikita ang bunga. But later on, tutubo po yan sa kanilang buhay. Kaya wag ko tayong mapapagod na gumawa ng mabuti. Share the Word of God. Makikinig, maniniwala o tatanggapin man nila o hindi. Ang hinihingi lang ng Lord sa atin is ibabahagi natin ang kanyang salita. And siya na po ang bahala doon. Ang sabi niya, His word will not return. My word will not return to me void.
Just release the word. At si Lord na po ang bahala doon. Kung baga sa farming, itanim mo lang ang seeds. Si Lord na po ang bahalang magpapatubo doon. The word of God is alive and active. Hindi po ito nasasayang. Once pumasok po ito sa tainga ng tao, magkakaroon sa tamang takdang panahon at oras, ito po ay lalago sa kanyang buhay. Yung family mo, hindi pa rin naglilingkod sa Panginoon in spirit and in truth. Huwag kang mapapagod, kapatid. Bring them to prayer. Share them. Share to them the good news. Amen. Huwag po natin gamiting dahilan, hindi ko po alam. Hindi ako dumaan ng training. Pastor, kailangan ko po ng training. Yung buhay mo ngayon, kapatid, na binago ng Panginoon, yan po ay isang tool, isang gamit na po yan para maibahagi mo ang gospel. Ang mga disciples na ito, hindi na po sila dumaan ng isang taon o 6 months na training. Sapat na po yung kanilang karanasan sa Panginoon, yun ang kanilang binabahagi. And they believe, they're convinced 100% na ito ay tama. Kaya hindi sila natatakot. Tingnan ninyo. Yung sinusuportahan mong kandidato, bakit napakaluyal mo sa kanila? Di ba? Hindi ka natatakot na at hiyang pagtawanan ng ibang mga supporters. Basta alam nilang ikaw ay kakampi ng kandidatong ito, hindi ka natatakot. Pero bakit pagdating sa Panginoon, ang dali mong nahihiya? Why? Baka nga wala tayong personal na experience sa Panginoon. Because ang taong tunay na tumanggap kay Kristo, nandoon po yung burden nilagay ng Panginoon to save the lost. Kaya ang misyon ng mga believers, ibabahagi ang gospel. Let us follow the footstep of Jesus. Sabi niya, He came to seek and save the lost. At ang mga early Christians, ganun din ang kanilang ginawa. At bakit natin ititigil at bakit natin babaguhin sa ating panahon ngayon? Kayo po ba ay convinced na nasa tamang pananampalataya kayo? Wala yata. Amen. Parang lahat inaantok. Kapatid, hindi magbabago, papalit-palit o pabago-bago man yung leaders natin. Hindi pa rin walang tunay na pagbabago kung tayo mga anak ng Diyos patuloy na tumatahimik at hindi natin sinasabi ang magandang balita sa kanila. Saan man tayo dadalhin ng Panginoon, yan po ang ating purpose. Sa workplace, kahit saan ho kayo ngayon, ikaw ay negosyante. May mga customer po kayo. Yung customer mo araw-araw, hindi po aksidente na yan ay dinala ng Panginoon sa tindahan mo dahil ang nais ng Panginoon na ang taong iyon ay makakarinig ng Ebanghelyo. Ngunit for how many times we did not follow His command? I just want to remind you again, ang sabi ni Jesus, if you love me, obey my command. Do we truly love the Lord, kapatid? Amen? Mahal po ba natin talaga ang Panginoon? Then kumilos na po tayo. Jesus is coming very soon. Marami pa rin ang mga kaluluwang kailangang makakarinig ng salita ng Panginoon. At paano sila makakarinig kung tayo ang buong church hindi sumusunod sa utos ng Panginoon?
They preach the gospel daily or every day. They preach the gospel everywhere. And number 3 po, they never gave up. Hindi po sila sumusuko. Kung basahin po yung background nila, yung mga pangyayari ng buhay nila, ay grabe po yung naranasan nilang mga pagsubok. Buhay ang kapalit. Grabe na mga paghirap at persecution ang kanilang nararanasan. Ngunit hindi sila tumitigil. Patuloy silang nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Why? They understood, kapatid, that the gospel is the only way para magkakaroon ng tunay na pag-asa at pagbabago ang bawat tao. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, at anong pagsubok ang mararanasan natin, pagtatawanan man tayo sa ating mga kaibigan, ay, born again ka na pala. Pagtawanan, gagawing topic sa group chat, kapatid, hindi pa po yan sapat. Mga disciples, kaya nga sabi ni Paul, kailangan nating makakaranas ng matinding paghirap para makapasok tayo sa langit. Si Paul ay dahil lang sa kanyang pagbabahagi ng Ebanghelyo, grabe yung mga paghihirap na kanyang naranasan, kahit yung buhay niya. Pero hindi siya tumitigil dahil alam niyang ang Ebanghelyo ay kailangan niyang ma-release dahil ito lang ang nagbibigay ng tunay na pag-asa. Ano po ba ang ginagawa natin ngayon? Kontento na po ba tayo na tayo ay belong sa women's ministry? Okay na to. Dahil nasa women's ministry na ako. Okay na to dahil nag-pray, nag-join naman ako ng prayer meeting. Okay na active naman ako sa men. Nag-join ako ng fellowship. Sa mga young people, pag may mga event, lalo na pagliguan, hindi ako nag-absent. Di ba? Kahit hindi sumisipot sa prayer meeting. Kontento na tayo doon. Tinawag po tayo ng Panginoon, hindi lang po hanggang doon. We must go out from our comfort zone. Lalabas ho tayo sa lugar na kung saan tayo ay nagiging masaya na po, masyadong kontento na po. Lalabas tayo at sasabihan po natin sila ng Word of God. They never give up. Tayo, ihambing ho natin ang ating ugali ngayon sa ugali ng mga naunang mga believers. Nagkalahati pa po tayo? Hindi. Ilang taon na ba tayong naligtas, binago ng Panginoon? Nag-share na ba tayo ng Word of God? May mga tao na ba ang pag tayo po ay haharap na ng Panginoon sa langit, may sasalubong sa atin doon sa langit at magpapasalamat sa iyo? Thank you Dahil hindi ka nahihiyang lumapit, hindi ka nahihiya at hindi ka natatakot na lumapit sa akin. Sinabihan mo ako ng gospel. Nagpapasalamat sa iyo. Or, maaring tuligsain ka. Araw-araw tayo magkakasama sa workplace. Kaklase tayo sa school. Magkasama tayo as teacher. Ngunit, kahit isang beses hindi ko naririnig mula sa iyo na si Kristo pala ang tunay na pag-asa. Gusto mong marinig ang mga, I am not sure kung talagang sasabihin, pero just imagine if the Lord allows that. Gaano karami yung magtutulig sa iyo or gaano karami yung magpapasalamat sa iyo? Kapatid, hindi po enough na tayo ay nabilong sa men's ministry, sa women's ministry, sa youth ministry. We must share the gospel. Maganda po mag-share ng gospel by group. Pero pinakamaganda po, doon ang tunay na karanasan, doon po sa individual. Sa 12 disciples ng ating Panginoon,
Hindi ho sila pinapadala as one group, by two. Kasi pag by group, ang mangyari niyan, isa lang ang mag-share. Yung iba, nagpakunwaring nag-intercede, pero nandoon sa Facebook. Di ba? Nagpakunwaring nag-pray, pero natutulog na pala. Maganda yung one-on-one or two by two dahil doon mo malalaman kung talagang doon mo ma-encounter ang tunay na karanasan pag nagsishare ka ng gospel. Maging yung 72 disciples ng ating Panginoon, hindi ho sila hinati ng 3 o 2 grupo. No! 2 by 2 pa rin. Kaya dito sa ating church, huwag na tayong mag-speak na isang church, o lahat tayo, taga-FLSD mamaya, pupunta tayo sa Cubs, mag-evangelize tayo doon. Walang masama doon, pero I don't think so kung ganun ka-fruitful. Maraming magtago. To share the gospel is individual calling sa Panginoon. Kaya nga kung saan ka inilagay ni Lord, doon ka magiging evangelist. I'm not saying na by group, mali, maganda pa rin. Pero mas maganda. At mas marami at malawak ang impact kung one-on-one or 2 by 2. Huwag na kayong maghintay ni pastor na ako pang mag-lead. Bakit nung nag-fellowship kayo sa labas, pumunta kayo ng resort, hinintay pa ba ninyo si pastor? Huwag tayong pumunta sa resort, hintayin natin si pastor. Hindi na nga kayo nagpaalam eh. Tapos pagdating sa evangelism, hintayin niyo si pastor. Patas ba yan? Ha? Amen. Isa-isa po tayong tinawag ng Panginoon. Di ba totoo yun, di ba? Ay, women at men, young people, at every department, pag nagkasundo kayong pumunta ng ibang lugar, bago kayo magkasundo, nagpaalam ba kayo sa mga leaders natin sa church? Humingi ba kayo ng permission? Hindi. Sinabihan na lang ninyo. Di ba? Eh bakit hindi na nyo hinihintay na sumama pa yung mga leaders? Bakit sa evangelism hindi kayo kumikilos? Alam niyo kung gaano tayo ka masigasig sa ating mga outings, ganun po dapat sana tayo sa ating evangelism. Sa ating mga outings, bakit kahit magkaano malaki pa yung contribution, hindi ka nagre-reklamo, nagbibigay ka talaga? Di ba? Totoo, di ba? O, magbibigay tayo ng contribution tayo ng 1,000 para sa ating fellowship doon po sa ilalim ng South China Sea. Yung 1,000 pesos, malaki na po yun. Pero maghahanap ka talaga ng paraan dahil gusto mong sumama. Pero pagdating sa evangelism, bakit lahat ng dahilan ibibigay mo para hindi ka lang maka-join? Magjo-join ka lang nga. Pag free ang contribution. Di ba? Kaya pag may mga seminar about spiritual enrichment, unang tinatanong ng mga attendees, may registration po ba? Pag sabihin mong free, oh, okay, available ako dyan. Mag-commit ako. Pag sabi mong 300 po ang registration, titingnan ko muna yung schedule ko ha. Pag ganoon ang sagot, huwag ka nang umasa. Huwag ka nang umasa. Pero bakit nga pag outings, kahit may sakit, biglang gumaling dahil mag-join talaga sa outings. Pero bakit pag evangelism? Ha? Pag evangelism, hindi kami mag-share kasi ang mga leaders namin, hinihintay namin. Kapatid, you have all the authority mag-share ng gospel bawat isa sa atin. Tandaan po natin ha, tandaan po natin. Bawat isa sa atin ay binigyan na po ng kapangyarihan ng Panginoon. Hindi lang po ang pastor, hindi lang po ang church leaders. Bawat isa sa atin ay inutusan ng Panginoon
na gagawin ang kanyang utos. Ano po to? Palagi nating minimemorize yung Matthew 28. Di ba? 18, 19, 20. All authority in heaven and on earth has been given to me. 19. Therefore, go home. Go and make disciples and baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. This, and sabi pa niya, and behold, I am with you always until the end of this age. Alam niyo ang promise na yun sa I will be with you until at the end of the age. Kung babasahin mo yung mga naunang verse, hindi po yan pangako ng Panginoon para sa mga Christian na natutulog. Paano ka sasamahan ng Panginoon? Wala kang ginagawa, nandiyan ka lang. Kung pag-aralan mong mabuti ang promise na yan, binibigay ni Lord yan sa mga taong sumusunod sa go and make disciples. Pag lumalakad, humahayo kayo, sasamahan ka ng Panginoon at hindi ka niya iiwan. Although we can claim that promise. Pero kung ako wala naman akong ginagawa, natutulog na lang palagi sa bahay, nahihiya akong i-claim ang promise na yun. Pero kung ginagawa mo ang utos ni Lord, humayo ka, nagsishare ng gospel, pumunta ka sa ibang barangay, sa ibang kalye ng barangay ninyo, that's the promise. I will be with you. Sasamahan ka ng Panginoon. Kaya pagdating mo doon, magugulat ka na lang, mga sinasabi mo, hindi mo na pag-aralan yun. Mga sasabihin mong, mga verse, hindi mo yan natutunan sa trainings. Pero on that actual day na nagbabahagi, nagsasabi ka ng Word of God sa iba. It is the Holy Spirit that will guide you. Kaya nga, go, I will be with you. Kaya huwag kayong matakot, huwag kayong mahihiya. Kasi paglakad niyo, pag-alis niyo, ang gagawin niyo, buksan na lang ninyo yung bibig ninyo. At ang Panginoon na po ang magsasalita. Instrument na lang kayo, kapatid. Paano nga sasama si Lord pag hindi naman kayo lalakad? Kaya it is our prayer na dito po sa IFL, ICD My Church, hindi tayo malihis mula sa nag-iisang tawag ng Panginoon to share, to save, and seek the lost, mga kapatid. Yung kapitbahay mo, ilan na ba sa kanila ang nalapitan mo? Pray mo, in-invite mo sa church, sinabihan mo ng gospel. Kahit na siguro yung anak mo, yung mister mo. Kaya yung mister mo, yung misis mo, palaging nagpapansin. Palaging galit. Kasi hindi mo siya sinasabihan ng salita ng Panginoon. And then, ano ba yung message nila? Una-una, they share the gospel daily. Number 2, they share the gospel everywhere. Number 3, hindi sila sumusuko. Number 4, their message was about Jesus. When you go and share the gospel is not about IFL, ICD, My Church. The gospel is not about yourself. The gospel is about Jesus. Kaya pag nagbabahagi, pumunta kayo sa kaibigan ninyo at kapitbahay ninyo. Huwag ninyong sasabihin, pumunta kayo sa IFL, ICD, My Church dahil maganda doon. Hindi po yan gospel. The gospel is all about Jesus. Pag pupunta kayo doon, magbabahagi kayo ng salita ng Panginoon. It's all about Jesus. And not about our church. Not about yourself. It's all about Him. Amen. Si Jesus pumunta dito sa lupa upang tayo iligtas. That's the gospel. The gospel, nung natutunan ko po sa online class namin, the gospel is about the birth of Jesus, the life of Jesus, the death of Jesus, the resurrection of Jesus, and the ascension of Jesus. Yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. The gospel should be complete. Ang ating ebanghelyo, ibabahagi sa mundo is, hindi lang po hanggang doon sa libingan. Dahil hindi po nagtatapos ang buhay ng ating Panginoon doon sa libingan. Di ba? Siya'y nabuhay muli at bumalik sa langit. That's the gospel. Yun po ang ibabahagi natin.
Kasi kung ang ating tagapagligtas, ibabahagi, ay hanggang ngayon, nasa libingan pa rin. Walang saysay, walang kapangyarihan, walang silbi ang ibabahagi nating balita. But the gospel is authoritative and powerful dahil si Jesus nabuhay muli. Kaya hindi po tungkol sa ating sarili yun. Pag may nagbabahagi sa inyo about the religion, lalo na po pag nagsasabing, oy, pag hindi kayo kasama sa aming relihiyon, hindi kayo maliligtas. Takpan na ninyo ang tenga ninyo, kapatid. That's 1,000,000% not biblical. Wala pong relihiyon na itinayo ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit pa sasabihin nila, ay, kami ang nauna, kami ang may-ari ng Bible. O, sige na, kayo na nga ang may-ari ng Bible, pero kumusta ang buhay mo? Namumuhay ka bang ayon sa iyong Bible? Di ba? Oo nga, kayo na ang naunang relihiyon. Pero yung buhay mo ba ay naayon sa tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo? Kayo na ang pinakamalaki, kayo na ang pinakamayaman, kayo na rin ang maimpyerno. Amen? Yun po ang gospel. It's all about Jesus. Magsasimula ka doon sa gospel, paano ka mag-share? Kapatid, alam mo nung yung last kong share sa gospel dito, yung sabi ko sa inyo, ang sabi ko talaga sa kanya, Sir, tinanong ko niya paano, with boldness talaga, with authority. Hindi po ako lumapit sa kanya na parang kawawa, hindi. Dapat makita nila yung authority natin as a child of God. Sir, nandito po ako dahil inutusan ako ng Panginoon na sasabihan ka tungkol sa Kanya. O di, ayun naman ang sinabi sa akin ni Lord. Sabi niya, o sige, di ba? Pag nag-start ka lang doon, kapatid, ang susunod na sasabihin mo, hindi mo na sarili yan, Panginoon na po yan. Kaya nga, huwag kayong matatakot because I will be with you. Huwag kayong mahihiya. Kasi pag nahihiya kayo, ibig sabihin, kinakahiya ninyo ang Panginoong Hesus. Hindi nga kayo nahihiya sa sinusuportahan yung politiko. Di ba? Kinakantahan mo pa. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Para magising. Kapatid, ang tunay na pag-asa at ang tunay na pagbabago ay wala po sa kamay ng ating presidente. Ang lahat ng mga anti-Marcos magsabing yes. Lahat ating namo, may anti-Marcos dito. Ang pag-asa ng ating Pilipinas ay wala sa kamay ng ating Vice Presidente. Lahat ng mga anti-Vice Presidente magsabi ng amin. Uy, tahimik sila. Ang pag-asa ng bansang Pilipinas ay wala sa kamay ng 24 mga senador na ito. Ang pag-asa ng Pilipinas ay wala sa kamay ng mahigit 300 na mga congressmen na ito. Ang pag-asa ng Pilipinas ay nasa kamay ng Panginoon. Pero hindi niya kayang i-release ang blessings para sa Pilipino kung ikaw anak ng Diyos ay walang ginagawa. Dahil ikaw ang kanyang ambassador, tayo ang kanyang mensahero, tayo ang inutusan at inaasahan ng Panginoon na kikilos at lalapitan ng mga taong ito, i-pray ang mga taong ito, dadalhin natin sila sa Panginoon. Ang nakakalungkot sa atin, yung iba nagpipray, Lord, kunin mo na itong leader na ito. Di ba? Kulang na lang sasabihin mo, patayin mo na. Mali po yun. Alam niyo, tandaan natin, kahit gaano ka sa tingin mo, sa tingin po natin, kahit gaano ka korap, kahit gaano ka sinungaling, kahit gaano ka makasalanan, ang leader na ito, mahal pa rin yan ng Panginoon. At nais pa rin ng Panginoon na ang taong ito ay makakarinig ng kanyang ebanghelyo. At paano makakarinig ang politikong ito kung ikaw ay natatakot? Takot ako, pastor, abogado yan. Hindi naman.
Hindi naman about sa batas ang pag-uusapan ninyo. Hindi naman about constitution, about Jesus. At pag nag-uusap kayo, abogado at ikaw, ang sasamahan ng Panginoon, hindi yung abogado, ikaw. Ang sabi ni Lord, gagawin mo lang yung part mo. Amen. Kaya sa Pilipinas, patuloy ho nating dadalhin itong ating mga leaders. Doon tayo nagkulang. Kahit body of Christ, hindi tayo united. Pagdating sa politika, iba-iba po ang ating paninindigan. Ginagalang po natin yan, pero let us pray for discernment para po sa kalooban ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So ano po yon? Next. Ang challenge ko po sa inyo ngayon. Okay? Ang pagbabahagi ng gospel, hindi po ito suggestion. Ito po ay utos ng Panginoon. When you receive Christ as your personal Lord and Savior, kapatid, please listen. Hindi ho kayo exempted sa utos na ito. Kahit kahapon pa lang po kayo tumanggap kay Kristo, kasama na po kayo sa utos na ito. At wag po tayong mag-alala dahil binibigyan tayo ng Panginoon ng anointing, wisdom at capacity to share His Word. Amen? Please, let us pray to the Lord. Lord, bigyan mo ako ng lakas. Make it a desire and a burden, a passion in your heart. Bago po magtapos, malapit na pong matapos ang 2026. Lord, bago po magtapos ang 2026, may kaluluwa na po akong nadala sa iyong paanan. May kaluluwa na pong nasasabihan ng iyong salita. Make it your prayer every day, your goal. Make it your goal, kapatid, na hindi magtatapos ang taon na ito kung wala kang masasabihan tungkol kay Kristo. Amen? Put that in your heart, kapatid. Yun po ang pinakautos ng Panginoon sa atin. Kaya hindi po niya binabago. Hindi po niya sinasabing, pahinga muna kayo sa pag-evangelize dahil mataas na ang krudo. Hindi naman krudo ang ibahagi ninyo. Ang gospel. Amen? Wala. Hindi po ito magbabago at hindi po ito tinitigil ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon, matitigil na, ihihinto na lang po ito. Kailan? Kailan? Wala. Dalawa lang. Dalawang dahilan lang at mahihinto na po sa buhay mo ang ibanghel, ang pag-share ng gospel. Una, pag ikaw ay nasa kabaong na. Diba? Binubuhat ka na ng mga staff ng, hindi ko na lang babanggitin kasi baka mag-promote pa ako. Diba? At saka, dati yung ilaw mo, Meralco, ngayon mga kandila na. Isa yon. Pangalawa, pagbabalik ni Kristo. Pag bumalik na si Kristo, wala nang go. And make disciples, wala nang go. Kasi lahat tayo ay go home na. Amen? Go home na. Kaya habang nandito pa po tayo, ang inaasahan po ng Panginoon, marami tayong makakasama na mag-go home. Ang kalooban ni Lord na hindi lang ikaw at hindi yung pamilya mo ang makakasama mo papuntang langit. Marami kayo. Amen? Kaya wag ko tayong mahiya at matakot to share the gospel. Iwan ko po sa inyo, kapatid. Kung ito ay ginawa ni Kristo, ito ay ginawa ng mga unang disciples, wala rin tayong karapatan na hindi natin ito gagawin. Ulitin ko po ang sabi ng salita ng Panginoon. Si Kristo mismo ang sabi niya, if you love me. Lahat po ng mahal ang Panginoon magsabing amen. Taas ang kamay. Amen. Yung mga hindi nagtaas kamay, sinong love ninyo? Dalawa lang po yun, ang Panginoon or sino na? And then, ito yung sabi niya, if you love me, obey my command. Hindi mahirap ang utos ng Panginoon. Obey His command. Kung saan ho kayo naroon, doon po kayo mensahero ng Panginoon.
Nasa organization kayo, nasa office, nasa company, nasa school, whatsoever, nasa business, nasa public market, saan man po tayo ngayon, this is not an accident. This is part of God's plan. Tinatanim tayo doon para tayo ang maghahasik ng kanyang salita. Hindi lang upang kikita ng malaking pera, kundi magiging evangelist at tagapagmahagi ng kanyang salita. Amen? Pwede ba bang tumayo tayo lahat? Yung prayer natin kanina sa simula, na tayo po ay hindi lang mga hearers of the Word of God, but doers. Kapatid, si Lord ang nakakita sa buhay mo. Every time you step out from your comfort zone to share the gospel, nagagalak ang Panginoon. Pag may sinasabihan kayo ng salita ng Panginoon, at hindi sila naniniwala sa iyo, huwag kang matakot at huwag kang ma-discourage. Kasi ginawa mo lang yung part mo, the next part sa Panginoon na po yun. Just release the word. Just release the word. Sa oras na ito, nais ko pong i-challenge, encourage ang bawat isa sa atin. Make it our goal, our plan, na before this year ends, bago pa magtapos ang taong ito, may mga tao, hindi lang isa, may mga tao na po tayong nasasabihan sa salita ng Panginoon. At huwag ho tayong mahihiya dahil pag ginagawa po natin yun, in the same way, ikinakahiya natin ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, pag ako po ay kinakahiya ninyo, kinakahiya ko rin din kayo sa harap ng Diyos Ama. I want you to sincerely pray this morning and talk to the Lord. Kausapin mo ang Panginoon. Lord, salamat po. Ako ay niligtas mo. Hindi lang para magtapos, hindi lang para magkaroon ng masaganang buhay, kundi upang magiging mensahero mo. Lord, sa taong ito, I will make it a goal na bago magtatapos, ang mga taong ito ay masasabihan ko na sa iyong mga sa iyong salita. Kausapin mo si Lord ngayon personally. Kausapin mo ang Panginoon. Nakikinig ang Panginoon. Hallelujah!